Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa isa sa pinakasikat na haunted house sa Pilipinas, ang Laperal White House sa Baguio. Sabay-sabay nating alamin ang totoong kwento sa likod ng bahay na ito at kung bakit ito ay tinagurian ngayon isa sa mga pinaka-haunted places in the Philippines. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa Kwentuhan sa Dilim, kung saan ako ang bahala magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na hindi inuulam ang pansit canton sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang Baguio City ay isang first-class, highly urbanized metropolis sa Cordillera Administrative Region ng Pilipinas. Ito ay tinaguriang summer capital of the Philippines dahil sa kaaya-ayang temperatura at taas nito na 4,810 feet o 1,470 meters sa itaas ng dagat. Itinataguyod dito ang paglaki ng mga mossy na halaman, orchid at pine tree, na nagbunga sa pangalawang titulo ng lungsod, ang City of Pines. Ang Laperal White House sa Baguio, na itinayo noong 1920s, ay isang Victorian-style na mansyong orihinal na pag-aari ng Laperal clan na pinamumunuan nila Don Roberto at Doña Victorina. Tuwang-tuwa si Don Roberto Laperal, ang patriarka ng pamilya, at ang kanyang asawang si Doña Victorina na ipinakilala ang kanilang lumalaking pamilya sa kanilang bagong tahanan. Ang mansyong ito, na may disenyong American Colonial, ay itinayo sa ilalim ng mga panahong namumuno ang Amerika sa Pilipinas. Pinaniniwala ang umibig kaagad si Doña Victorina sa mga fortune plants na kanyang inalagaan. Kaagad ding minahal ng ibang miyembro ng pamilya ang malawak na hardin at maespasyong bahay. Ngunit noong ikalawang digmaang pangdaigdig, ang mga sundalong Hapones ay nagdulot ng karahasan at pinahirapan ang mga miyembro ng Laperal family. Nakaligtas si Don Roberto sa karahasan, ngunit namatay din dahil sa hindi sinasadyang pagkadulas at pagkahulog mula sa hagdan sa harap ng bahay. Ang bahay ay nakaligtas sa maraming natural at gawa ng tao na mga sakuna, kasama ang mga orihinal na materyales ng bahay na nananatiling nakatayo, ang mga kwento ng mga multo, at ang mga aparisyon ay dumaan na mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Sa pinakasikat na kwentong lokal ay ang kwento tungkol sa pagpapakita ng isang bata sa harap ng hagdan ng bahay. Sinasabing apo ni na Don Roberto at Doña Victorina ang bata. Isang araw, biglang tumakbo ang bata sa kabilang kalsada nang makita ang kanyang yaya na kausap ang kanilang kapitbahay. Hindi na malaya ng yaya na nakalabas na pala ang bata sa bahay at nakita na lamang nila itong nabangga ng isang mabilis na sasakyan. Mula noon, maraming dumadaan sa harap ng bahay, lalo na paggabi, ang nagsasabing nakikita nila ang bata sa harapang hagdan sa bahay ng Laperal. Ang isa pang alamat na pumapaligid sa bahay na ito ay ang sinasabing biktima ng paghihirap at pagpatay mula sa digmaan, pati na rin ang mga sundalong Hapones. Sinasabi ng ilan na nakita nila ang mga aparisyon ng mga sundalong ito sa mga silid sa taas.
Sila rin ang mga espiritong sinisisi sa mga hindi magandang karanasan ng mga bumibisita, tulad ng pagtulak at hindi maalis na pakiramdam na may nakatingin kahit saan ka man pumunta sa bahay. Ngayon, ang La Peral White House ay isa ng fine dining restaurant na may pangalang Joseph's, na siyang pagmamay-ari nila Joseph at Gemma Escueta Sembrano, isang mag-asawang entrepreneur. Ang pagtatag ng restaurant sa sikat na site ay isang adaptive reuse project na ang ibig sabihin ay ang pagsasaayos o muling paggamit ng mga kasalukuyang istruktura para sa mga bagong layunin. Sa aking opinyon, ang La Peral White House ay mas magandang nanatili sa kanyang orihinal na katayuan bilang ang Bamboo Foundation Museum na nagtaglay ng mga gawang Pilipino sa kawayan at kahoy noong 2013. Hindi na halos makilala ang bahay dahil lang eksterior at interior nito ay tuluyan ng binago ng panahon. Ngunit ang sabi nga nila, lahat ay nababago ng oras. Marahil ay magiging masaya na rin ang pamilyang La Peral sa bagong itsura ng kanilang bahay. O marahil naman ay kasama silang nakaupo sa hapagkainan, katabi ang mga walang kamalay-malay na customers ng Joseph's. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.